Sa mundo ng PBA, laging may mga galaw na pwedeng magbago ng lakas ng isang team. Minsan, isang player lang, pero malaki agad impact sa rotasyon, sa opensa at sa depensa. Kaya naman, kapag may mga balitang ganito, talagang napapaisip ang fans kung paano ito makakaapekto sa takbo ng liga. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong pangalan na ngayon ay umiikot sa usapan. Mga players na posibleng maging susi sa mas malalaking pagbabago. Hindi ito basta hype lang, kasi pag tiningan mo ang laro nila, makikita mo kung bakit sila napapansin ng malalaking team. May mga usapan ngayon na tila interesado ang Barangay Ginebra San Miguel sa serbisyo ng star guard ng Blackwater Bossing na si Cedric Barfield. At kung susuriin mo ang laro niya, hindi na ito nakakagulat. Si Barfield ay kilala sa kanyang scoring ability. Kayang gumawa ng puntos kahit may bantay, lalo na sa labas kung saan consistent ang tira niya. Malakas din siyang mag-drive at hindi basta natitinag kahit may contact. Ibig sabihin, malaking tulong siya sa isang team na kailangan ng player na kayang gumawa ng sariling opensa. Bukod sa scoring, maganda rin ang galaw niya sa court. Marunong siyang maghanap ng kakampi kapag naipit at hindi siya takot mag-take over kapag kailangan. Sa tempo ng laro, kaya niyang pabilisin o pabagalin depende sa sitwasyon, bagay na importante sa isang guard. Isa pa sa napapansin sa kanya ay yung confidence niya sa crunch time. Kapag dikitan ng laban, hindi siya nagdadalawang isip na kumuha ng tira. Yung ganitong mindset, bihira sa isang guard at malaking bagay sa mga close games kung saan kailangan mo ng player na kayang umako ng responsibilidad. Kung mapupunta siya sa Ginebra, malaking dagdag ito sa kanilang backcourt. May scoring, may control at may confidence sa crucial moments. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nasa radar ng Ginebra ang manlalarong tulad ni Cedric Barfield. Isa pang pangalan na lumalabas sa usapan ay si Gio Chu mula sa Terra Firma Jeep. May mga ulat na tila isa rin siya sa mga big man na nasa interes ng Barangay Ginebra San Miguel. Alam naman natin na hindi na bago ang galaw sa pagitan ng Jeep at Ginebra, kaya kapag may ganitong usapan, talagang binabantayan agad. At sa kaso ni Chu, may malinaw na dahilan kung bakit siya napapansin. Malaking katawan ang dala niya sa loob ng paint. Sa depensa, kaya niyang magbigay ng presence, yung tipong mahihirapan ang kalaban pumasok basta-basta. Sa pagkuha ng bola, solid siya sa rebounds, lalo na sa ilalim kung saan importante ang second chance. Sa opensa naman, hindi man siya flashy, pero effective siya sa simpleng galaw. Kaya niyang tumapos malapit sa ring at magbigay ng screen na nagbubukas ng opensa para sa guards. Yung ganitong klaseng big man, malaking bagay sa sistema ng isang team. Dagdag pa dito, may disiplina siya sa loob. Hindi siya basta-basta napapa-foul at marunong siyang pumwesto ng tama sa depensa. Yung positioning niya, malaking tulong para mapigilan ang easy points ng kalaban. Kung makuha siya ng Ginebra, madadagdagan ang kanilang lakas sa loob. Hindi lang sa depensa, kundi pati sa kontrol ng ilalim. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nasa radar ng Ginebra ang manlalarong si Gio Chu. Ngayon naman, lipat tayo sa isang posibleng malaking galaw ng San Miguel Beerman. May mga usapan na mukhang balak nilang kumuha ng player mula sa Phoenix Fuel Masters at isa sa mga pangalan na lumilitaw ay si Ken Tuffin. Si Tuffin ay isang versatile na player. Kaya niyang maglaro sa iba't ibang posisyon at malaking bagay iyon lalo na sa modern na laro ngayon. Sa opensa, kaya niyang tumira sa labas pero kaya rin niyang umatake papasok kapag may pagkakataon. Sa depensa, hindi siya nagpapahuli. Marunong siyang sumabay sa galaw ng kalaban at may effort sa bawat possession. Yung ganitong klaseng player, hindi lang stats ang ambag kundi energy at consistency. Isa pa sa lakas niya ay yung pagiging all-around. Kahit hindi siya ang primary scorer, kaya niyang tumulong sa rebounds at pag-ikot ng bola. Yung simpleng extra pass o hustle play, malaking bagay iyon sa kabuoang laro ng team. Kung mapunta siya sa San Miguel, dagdag ito sa kanilang lalim. Mas magiging flexible ang rotation at mas dadami ang options nila sa opensa at depensa.
kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nasa radar ng San Miguel ang manlalarong tulad ni Ken Tuffin. Sa mga ganitong galaw, makikita natin kung gaano kaimportante ang tamang piyesa sa isang team. Hindi lang pangalan, kundi kung paano sila papasok sa sistema at kung paano nila matutulungan ang buong grupo para manalo. Kaya sa mga susunod na araw, siguradong marami pang usapan ang lalabas. Pero sa ngayon, malinaw na ang mga players na ito ay may kakayahan at potensyal na magbigay ng malaking impact kahit saan pa sila mapunta sa PBA. Sa mundo ng PBA, laging may mga galaw na pwedeng magbago ng lakas ng isang team. Minsan, isang player lang, pero malaki agad impact sa rotasyon, sa opensa at sa depensa. Kaya naman, kapag may mga balitang ganito, talagang napapaisip ang fans kung paano ito makakaapekto sa takbo ng liga. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong pangalan na ngayon ay umiikot sa usapan. Mga players na posibleng maging susi sa mas malalaking pagbabago. Hindi ito basta hype lang, kasi pag tiningnan mo ang laro nila, makikita mo kung bakit sila napapansin ng malalaking team. May mga usapan ngayon na tila interesado ang Barangay Ginebra San Miguel sa serbisyo ng star guard ng Blackwater Bossing na si Cedric Barfield. At kung susuriin mo ang laro niya, hindi na ito nakakagulat. Si Barfield ay kilala sa kanyang scoring ability. Kayang gumawa ng puntos kahit may bantay, lalo na sa labas kung saan consistent ang tira niya. Malakas din siyang mag-drive at hindi basta natitinag kahit may contact. Ibig sabihin, malaking tulong siya sa isang team na kailangan ng player na kayang gumawa ng sariling opensa. Bukod sa scoring, maganda rin ang galaw niya sa court. Marunong siyang maghanap ng kakampi kapag naipit at hindi siya takot mag-take over kapag kailangan. Sa tempo ng laro, kaya niyang pabilisin o pabagalin depende sa sitwasyon, bagay na importante sa isang guard. Isa pa sa napapansin sa kanya ay yung confidence niya sa crunch time. Kapag dikitan ng laban, hindi siya nagdadalawang isip na kumuha ng tira. Yung ganitong mindset, bihira sa isang guard at malaking bagay sa mga close games kung saan kailangan mo ng player na kayang umako ng responsibilidad. Kung mapupunta siya sa Ginebra, malaking dagdag ito sa kanilang backcourt. May scoring, may control at may confidence sa crucial moments. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nasa radar ng Ginebra ang manlalarong tulad ni Cedric Barfield. Isa pang pangalan na lumalabas sa usapan ay si Gio Chu mula sa Terra Firma Jeep. May mga ulat na tila isa rin siya sa mga big man na nasa interes ng Barangay Ginebra San Miguel. Alam naman natin na hindi na bago ang galaw sa pagitan ng Jeep at Ginebra, kaya kapag may ganitong usapan, talagang binabantayan agad. At sa kaso ni Chu, may malinaw na dahilan kung bakit siya napapansin. Malaking katawan ang dala niya sa loob ng paint. Sa depensa, kaya niyang magbigay ng presence, yung tipong mahihirapan ang kalaban pumasok basta-basta. Sa pagkuha ng bola, solid siya sa rebounds, lalo na sa ilalim kung saan importante ang second chance. Sa opensa naman, hindi man siya flashy, pero effective siya sa simpleng galaw. Kaya niyang tumapos malapit sa ring at magbigay ng screen na nagbubukas ng opensa para sa guards. Yung ganitong klaseng big man, malaking bagay sa sistema ng isang team. Dagdag pa dito, may disiplina siya sa loob. Hindi siya basta-basta napapa-foul at marunong siyang pumwesto ng tama sa depensa. Yung positioning niya, malaking tulong para mapigilan ang easy points ng kalaban. Kung makuha siya ng Ginebra, madadagdagan ang kanilang lakas sa loob. Hindi lang sa depensa, kundi pati sa kontrol ng ilalim. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nasa radar ng Ginebra ang manlalarong si Gio Chu. Ngayon naman, lipat tayo sa isang posibleng malaking galaw ng San Miguel Beerman. May mga usapan na mukhang balak nilang kumuha ng player mula sa Phoenix Fuel Masters at isa sa mga pangalan na lumilitaw ay si Ken Tuffin. Si Tuffin ay isang versatile na player. Kaya niyang maglaro sa iba't ibang posisyon at malaking bagay iyon lalo na sa modern na laro ngayon. Sa opensa, kaya niyang tumira sa labas pero kaya rin niyang umatake papasok kapag may pagkakataon. Sa depensa, hindi siya nagpapahuli.
marunong siyang sumabay sa galaw ng kalaban at may effort sa bawat possession. Yung ganitong klaseng player, hindi lang stats ang ambag, kundi energy at consistency. Isa pa sa lakas niya ay yung pagiging all-around. Kahit hindi siya ang primary scorer, kaya niyang tumulong sa rebounds at pag-ikot ng bola. Yung simpleng extra pass o hustle play, malaking bagay iyon sa kabuoang laro ng team. Kung mapunta siya sa San Miguel, dagdag ito sa kanilang lalim. Mas magiging flexible ang rotation at mas dadami ang options nila sa opensa at depensa. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit nasa radar ng San Miguel ang manlalarong tulad ni Ken Taffin. Sa mga ganitong galaw, makikita natin kung gaano kaimportante ang tamang piyesa sa isang team. Hindi lang pangalan, kundi kung paano sila papasok sa sistema at kung paano nila matutulungan ang buong grupo para manalo. Kaya sa mga susunod na araw, siguradong marami pang usapan ang lalabas. Pero sa ngayon, malinaw na ang mga players na ito ay may kakayahan at potensyal na magbigay ng malaking impact kahit saan pa sila mapunta sa PBA.